Mas masakit pa minsan ang seen kaysa sa totoong rejection. Kasi habang ikaw naghihintay ng reply, siya parang walang pakialam kung nasasaktan ka. Alam mo kung ano ang pinakamahirap tanggapin bilang lalaki? Hindi yung iniwan ka. Hindi yung hindi ka pinili, kundi yung pakiramdam na parang option ka lang. Yung tipong online siya buong araw. Nag-story, nag-post, tumatawa sa comments ng iba, pero yung message mo, seen. At doon nagsisimula ang pagkawasak ng maraming lalaki. Hindi dahil mahal na mahal nila yung babae, kundi dahil unti-unti nilang nakakalimutan ang halaga nila sa sarili nilang paghahabol. Kaya mapapansin mo, habang mas gusto mong mapansin ka niya, mas lalo kang hindi pinapansin. Habang mas available ka, mas lalo kang nawawalan ng value sa mata niya. At habang paulit-ulit kang naghahabol ng atensyon, unti-unti kang nawawalan ng respeto sa sarili mo, pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Minsan, kaya kanya sinisin lang, kasi alam niyang hindi ka naman mawawala. At kapag alam ng tao na lagi kang nandyan, hindi ka niya mamimiss. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Maraming lalaki ang akala nila, kapag mas mabait sila, mas maalaga, mas mabilis mag-reply, mas laging available, mas mamahalin sila. Pero sa realidad, hindi attraction ang nagagawa nun, comfort lang. At kapag nasobrahan ng comfort, nawawala ang excitement. Kaya tingnan mo ang nangyayari ngayon. Pag nag-chat siya, instant reply ka. Pag may problema siya, ikaw agad ang takbuhan. Pag bored siya, nandyan ka. Pag malungkot siya, nandyan ka. Pero pag ikaw ang nangangailangan, seen. Masakit, no? Pero kailangan mong marinig ito. Hindi mo trabaho na kumbinsihin ang isang tao na mahalin ka. At lalong hindi mo responsibilidad na pilitin ang sarili mo sa taong malinaw namang hindi interesado. Maraming lalaki ang nalulunod sa maling mindset. Kapag pinakita kong loyal ako, baka piliin niya ako. Pero ang totoo, hindi loyalty ang problema. Wala lang siyang takot na mawala ka. At alam mo kung bakit. Kasi kahit ilang beses kanyang i-ignore, nandiyan ka pa rin. Kahit gaano siya kalamig, ikaw pa rin ang unang nagme-message. Kahit durog na ego mo, umaasa ka pa rin. Unti-unti tuloy nawawala ang misteryo mo bilang lalaki. Nagiging predictable ka, accessible ka, at sa mata ng tao, ang laging available bihirang mamiss. Ito ang katotohanan na ayaw marinig ng maraming lalaki. Habang obsessed ka sa kanya, mas lalo kang nawawala sa sarili mo. Napapansin mo ba? Hindi ka na focused sa goals mo. Hindi ka na productive. Hindi ka na kalmado. Isang scene lang, sira na buong araw mo. Isang late reply lang, parang gusto mo nang mag-overthink buong gabi. At ang pinakamasakit, habang ikaw emotionally attached, siya komportable lang. Habang ikaw gumagawa ng imaginary future sa isip mo, siya baka kausap na ibang lalaki. Brutal pakinggan, pero posible. At alam mo kung bakit delikado yan. Kasi maraming lalaki ang handang isuko ang dignidad nila. Makakuha lang ng kaunting atensyon, magdo-double chat, mangungulit, magpapaka-clown para lang mapansin. Pero tandaan mo ito, kapag nawala ng self-respect ang lalaki, nawawala rin ang attraction. Hindi stoic ang lalaking desperado. Ang tunay na lalaki marunong magmahal, pero marunong ding umatras kapag hindi na siya pinapahalagahan. Kaya nga sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Hindi mo kontrolado kung re-replyan ka niya. Hindi mo kontrolado kung mamimiss ka niya, pero kontrolado mo kung paano mo dadalhin ang sarili mo. At doon nagsisimula ang tunay na lakas ng lalaki. Hindi sa pangungulit, hindi sa pagpipilit, kundi sa kakayahang huminto. Kasi minsan, ang dahilan kung bakit hindi ka niya namimiss, kasi hindi mo siya binibigyan ng chance na maramdaman ang pagkawala mo. Palagi kang present, parang libreng tubig sa mesa, andyan lang lagi, kaya hindi pinapansin. So paano ka nga ba mamimiss? Hindi sa pamamagitan ng mind games, hindi sa pagiging cold, at lalong hindi sa fake alpha male attitude na uso sa internet. Ang totoong sagot? Bumalik ka sa sarili mo. Stoic men understand this. Kapag ang mundo mo umiikot sa isang tao, nawawala ang power mo. Pero kapag may sarili kang mission, purpose at direksyon, doon ka nagiging unforgettable. Kaya imbes na bantayan mo kung online ba siya, bantayan mo ang buhay mo. Mag-gym ka, magpayaman ka, ayusin mo katawan mo, palakasin mo isip mo, mag-focus ka sa career mo, magbasa ka, mag-grow ka. Hindi para pagselosin siya, kundi para maalala mo kung sino ka bago mo siya nakilala. At ito ang sikreto na bihirang maintindihan ng karamihan. Kapag tumigil kang humingi ng attention,
Doon ka nagiging attractive. Bakit? Kasi may peace ka. At ang peace, sobrang rare ngayon. Habang karamihan emotionally needy, ikaw kalmado. Habang karamihan habol ng habol, ikaw focused sa purpose. Habang sila naghihintay ng validation, ikaw busy building your life. At doon magsisimulang magbago ang dynamics, hindi dahil minamanipula mo siya, kundi dahil hindi ka na-controlled ng emotions mo. Tandaan mo ito, the strongest man in the room is often the calmest one. Hindi yung pinakamadaldal, hindi yung pinaka-aggressive, kundi yung lalaking kayang maging tahimik nang hindi nawawala ang value niya. At kapag natutunan mong mawala ng tahimik, doon ka unang mamimiss. Hindi mo kailangang mag-post ng parinig. Hindi mo kailangang mag-flex ng ibang babae. Hindi mo kailangang magpanggap. Just disappear from the energy of chasing. Kasi ang lalaking may direksyon sa buhay, hindi na mamalimos ng atensyon. At nakakagulat, no? Kapag finally okay ka na kahit wala siya, doon pa minsan siya babalik. Pero ito ang twist. Kapag dumating yung moment na yon, baka ikaw na mismo ang mawala ng interes. Kasi na-realize mo na hindi mo kailangan ng taong kailangan mo pang habulin para lang pahalagahan ka. Kaya kung pagod ka na sa paulit-ulit na scene, ito ang challenge ko sa'yo. Tumigil ka muna sa paghahabol. Hindi para parusahan siya, kundi para iligtas ang sarili mo. Ibalik mo ang focus sa buhay mo, ayusin mo sarili mo. At matutong maging masaya kahit walang validation galing sa ibang tao. Dahil sa dulo ng lahat, ang lalaking may self-respect, discipline at purpose. Hindi kailangang manghingi ng pagmamahal. Natural siyang hinahanap. Natural siyang namimiss. At tandaan mo ito, kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, doon magsisimulang manghinayang ang mga taong dating kampante na hindi ka mawawala. Kung nakarelate ka rito, i-comment mo. Hindi na ako maghahabol. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang stoic lessons tungkol sa respeto, disiplina, at tunay na lakas ng isang lalaki. Maraming salamat sa panunood.